Matapos magkaisang bumoto na formal na kilalanin ng gobyerno ng Israel na kilalanin ng Armenian Genocide na pumatay ng 1.5 milyong Armenians noong early 11 na daang sa Ottoman Empire, nagdulot ito ng matinding reaksyon sa rehiyon. Ang Turkey, kapalit ng Ottoman Empire, ay matagal nang itinatanggi ang label na genocide at inakusahan ng Israel ng paggamit nito bilang pampulitikang sandata. Kinukondena rin ng Azerbaijan ang desisyon, mahalaga dahil sa estratehikong ugnayan ng Baku at Jerusalem. Naganap ang botohan sa gitna ng tensyon ng Israel at Turkey. Ngunit nilinaw ni Foreign Minister Gideon Saar na hindi ito paghihigante, saan niya ay hayagang pagkapot at retorika ni Pangulong Erdogan. Kasama natin ngayon si Onur Eren, presidente ng Dragoman Strategies mula Istanbul. Onur, masaya kami makasama ka sa I24 News English. Bakit tinitingnan ng Turkey bilang pampulitikang sandata ang hakbang ng Israel? Ano masasabi mo tungkol dito? Dalawa lang. Una, para sa akin, wala nang ibang makabuluhang paliwanan. Kasama rito ang ilang bagay, pati timing. At pangalawa, ito ay isang napakadali at karaniwang ginagamit na paraan ng maraming bansa sa kanluran o kaalyado ng kanluran kung gusto nilang, alam mo na, magpakita ng reaksyon sa Turkey. Napakasimple lang. Ibig kong sabihin, common sense lang ito. Ano ang masasabi mo na pagkakaiba para sa Turkey o Azerbaijan kapag isinulong ng Israel ang pagkilala sa Armenian Genocide kumpara sa gaya ng nabanggit mo, ilan sa 34 na ibang bansa, kabilang ang Estados Unidos, na nauna ng kumilala dito? Sa totoo lang, ang tinatawag na Armenian Genocide ay isang magkasanib na paratang hindi lang laban sa Turkey, kundi pati na rin sa kapatid na bansa na Azerbaijan. Kasama rin dito ang mga nangyari o ang mga sinasabing ipinapakita sa panahong ito ay sakop din ng makabagong Azerbaijan ngayon. Kaya ito ay isang magkasanib na problema na ipinapakita bilang isang kasangkapan ng, alam mo na, pagkamuhi sa Turkey at Azerbaijan ng sabay. Ganito rin kalakas, kung hindi mas malakas, ang reaksyon sa ibang bansang dumaan sa parehong landas. Ang dahilan ngayon ay, alam mo na, parang marahil para sa iyo or sa iyo mga manonood, na parang sumusobra ang reaksyon ng Turkey at o Azerbaijan. Hindi naman ganon. Kasi kapareho rin o baka mas matindi pa nga ang ipinakitang reaksyon sa mga naunang kaso. Sigurado ako. Ang matagal ng mga alitan at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Turkey at Israel. Sa isang banda, ang relasyon ng Azerbaijan at Israel ay mas maayos kumpara sa Turkey. Marahil isa ito sa mga pagkakataong nagpapakita ng matinding reaksyon ang Azerbaijan sa Israel. Maring napataas nito ang interes ng mga manonood mo, pero ganun talaga. Gayunpaman, hindi ito mas higit o kulang sa mga dati nilang reaksyon. Siyempre, sigurado akong malaking bagay din na maraming nangyayari sa rehiyon, sa maraming pagkakataon, kasama na rito. Ang pagkakasampot ng Israel, alam mo, ay hindi naman nakakabawas ng atensyon sa particular na aksyon o pahayag na ito mula sa Turkey at Azerbaijan din. Pagdating sa mga reaksyon at pagkondena ng Turkey sa mga aksyon ng Israel sa Gaza, ginagamit ba ng Ankara ang isyu ng pagkilala sa Armenian Genocide para palawakin ang presyon sa Israel sa international na antas kasama ng ilan sa kanilang mga batikos? Hindi ko alam, pero kailangan pa ba ng Turkey o ng ibang bansa ng iba pang paraan para talagang dagdagan ang presyon sa Israel tungkol sa nangyayari sa Gaza? Ibig ko sabihin, lahat ay ginagawa ng lantaran, lahat ay maayos na nadadokumento. Hindi natin pinag-uusapan ang mga posibleng ebidensya mula pa noong mahigit 100 taon na nakalipas. Pinag-uusapan natin ang live streaming ito mga nakaraang araw, lalo na pagkatapos ng Oktubre 7, halos lahat ay agad na i-live stream. Kaya sa tingin ko, hindi na kailangan ng kahit anong bansa ng ibang paraan tulad ng pagre-react sa pagtanggap ng Israel sa tinatawag na Armenian Genocide para dagdagan pa ang pressure.
Sa tingin ko, wala nang kailangan pang ibang gawin para dagdagan ng pressure sa Israel bukod sa mga nangyayari na alam mo na i-live stream nitong huling 5 o 6 na taon, lalo na nitong mga nangyayari pagkatapos ng Oktubre 7. Salamat, Onur, sa pagsama sa amin dito sa I24 News English at pagbabahagi ng pananaw mula Istanbul. Salamat! Balik tayo sa studio kasama si Ambassador Mark Regev. Mark, tiyak marami kang masasabi sa panayam na ito. Naintriga ako kung paano mo ipapaliwanag ang desisyon ng Israel na ituloy ang pagkilalang ito ngayon dahil ilang beses na itong nabanggit sa kasaysayan ng Israel noon. Bakit ngayon pa, ngayong pinakamababa ang relasyon ng Israel at Turkey? Mababa ngayon ang relasyon ng Turkey sa Israel, pero maganda ang ugnayan natin sa Azerbaijan at nais ng Israel na mapanatili ito. Pero kapag tiningnan mo ang tanong na ito, kailangan mong paghiwalayin ang makasaysayang katotohanan sa politika. Ngayon, ang makasaysayang katotohanan ay maraming Armenyo ang napatay noong unang digmaang pandaigdig. At maraming tao at sa buong kanluran, gaya ng tama mong sinabi, Europa, UK at Estados Unidos, Canada at iba pa, ay tinawag itong isang genocide. At halos iyon na ang pinagkakaisahang pananaw sa buong mundo. Paalala lang, ayon kay Bernard Lewis, kilalang eskolar ng Gitnang Silangan, nagkaroon ng massacre, ngunit hindi niya ito tinawag na genocide dahil may espesyal itong pamantayan. Gusto mong wasakin ang isang buong lahi. Ginawa niya ang pagkakaibang yon. Sa Israel, alam naming ginamit ng irresponsabile ang salitang genocide tungkol sa kilos ng Israel sa Gaza. Ang totoo, pinagtatalunan pa ng mga historiador ang issue. Pero masasabi kong ang politically correct na consensus ay nagsasabing nagkaroon ng genocide. Bakit ginawa ito ng Israel ngayon? Sa loob ng maraming taon, noong may pressure sa Israel na gawin ito, kahit mula sa ating mga kaibigan sa Amerika, ilan sa pinaka-pro-Israel na mga kongresista ay lumalapit sa amin at nagtatanong, bakit hindi ninyo kayang kilalanin? Alam mo, kinikilala namin ang Holocaust. Bakit hindi ninyo kayang kilalanin ito at iba pa? At ang Israel palagi, dahil sa magandang relasyon sa Turkey, ay nagsasabi, alam mo, may iba pa kaming interes at maganda ang relasyon namin sa Turkey at ayaw naming maisturbo ang mga relasyon iyon. Hindi nasalik iyon. Nasa pinakamababang antas na ang relasyon ng Israel at Turkey. Kaya sabi ng Israel, pwede na kaming sumunod sa pananaw ng kanluran kahit dito lang. Pero sa tingin ko, ang kasaysayang argumento kung ano talaga nangyari, malinaw na maraming Armenians ang pinatay. Malinaw na sila ay inabuso. Malinaw na marami ang namatay. Masasabi ba itong genocide? Sinubukan ba talagang lipulin ang mga Armenian? Iyan ang pinagtatalunan. Alam ko ring sinabi ng mga seryosong tao tulad ni Bernard Lewis na wala namang ganon. Mark, sa Azerbaijan na mahalagang kapartner ng Israel sa reyon, paano maapektuhan ang kanilang relasyon? Umaasa kong hindi ito mangyari. May karapatan silang hindi sumang-ayon. Pwede nilang sabihin na hindi nila tinatanggap ang desisyong ito. Hindi ko ito nakikita bilang simpleng hindi pagkakaunawaan ng magkaibigan. Sa tingin ko, hindi ito makakaapekto sa relasyon dahil malakas ang ugnayan ng dalawang bansa. Nakikipagtulungan sila sa maraming larangang kapwa kapakipakinabang sa dalawang panig at naniniwala akong lalo pang uunlad ang ugnayang iyon. Ambassador Mark Regev, ikinagagalak naming makasama ka rito sa I24 News English. Lagi naming pinahahalagahan ang pagbabahagi mo ng iyong pananaw. Maraming salamat. Ikinagagalak ko